Sir Sean, ano po yung papel ng edukasyon at pagsasanay ng mga empleyado sa pagpapanatiling maayos ang pamamahala sa isang negosyo? Very important po, no? Kasi as I've said po, hindi naman po pwedeng tayo lahat ang gumagawa para sa negosyo natin, no? We should be able to hire the right people for particular roles, no, na hindi natin kayang gawin o kaya man natin gawin pero someone can actually do it better than us. Actually, it's super direct, no? Direkta talaga yung effect ng mismanagement sa stability, financial stability ng isang negosyo. Ano ang epekto nito sa mga moral at produktibidad ng mga empleyado? Ito importante, I think. Yes, no, kasi it's really a big factor. Very, very big factor, no? Kapag nakikita kasi ng mga employees natin, no, na walang maayos sa sistema, nawawalan sila ng gana. No, na nakaka-demoralize yun, no? Nagiging culture of blame or burnout. Business natin to. Business natin to. Isang maulan na gabi sa ating lahat mga ka-business. Ayun. At syempre, ngayon po napakaulan po. Kamusta po kayo? Mas talo yung mga taga Cebu. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuting kalagayan po kayo. Mas Cebu, di lang Cebu sa buong Visayas po kasi dyan po dumaan po yung bagyong Tino po. At syempre live na live pa din po tayo sa UNTV Radyo La Verdad. At syempre ngayong gabi, kasama ko ang aking mga partners, Partner Chris and Partner Manuel. Magandang gabi sa inyong dalawa. Yes, magandang gabi, ka-partner Randy and ka-partner Manuel. And dyan po sa technical sa studio, magandang gabi. Isang maulang gabi, ka-partner Randy. And sabi mo nga kanina, kumusta na kaya yung sa kasalukuyan ay dinadaanan ng bagyo. Ayan, ingat po kayo at maulan. Maraming nasalanta ulit. Tama. Ayun, sana po naman lumihis na yung bagyo at lumabas na siya ng Pilipinas. Kawawa na po yung mga nabibiktima o nasasalanta ng bagyo. Pa-partner Manuel. Yes, ka-partner Chris, sa news, lumabas sa UNTV News na kung napakarami mga kotse, ang mga nagpatong-patong kasi taas talaga ng bus, lagpas tao sa Cebu. So napakarami ngayon na sana lahat naka-insured yung mga sasakyan nila. Kasi talagang mahirap, di ba, ka-partner Randy at ka-partner Chris. At ingat po sa mga inuulan din. Kasi nung kahapon, nagta-travel naman ako mula Bicol hanggang Rizal. Mula Bicol hanggang Rizal, umuulan. Kaya sobra, napakalawak ng ulan, ka-partner Randy at ka-partner Chris dahil sa Bagyong Tino. Nakamotor ka niyan, partner, ha? Yes! Ako yung nagmotor lang, kaya saya-saya, no? Sayang-saya ang kalooban ko, pero parang nalulungkot ako kasi natatakot na sa mga daanan kasi baka may flash floods, baka may landslide. Yun, kasi duman ako ng Quezon, ng Laguna, pero the best ang Laguna, ang ganda ng mga daan nila. Congratulations. Ayun. Anyway, yung mga partner, no? Bale, partner, this coming weekend may dadating na naman na isang bagyo, no? So mag-ingat-ingat po tayo. I think i-ready nyo na yung go bag ninyo. Partner Manuel, di ba? Tama, ka-partner Randy, yung go bag, huwag kalimutan dahil may lindol, may bagyo, may baha, kailangan meron tayo niyan kasi para kung kinakailangan ay lumikas, may kanya-kanyang go bag. Dapat sa bawat pamilya may go bag tayo para lahat ay meron tayong handang madadala. At huwag din kalimutan, ka-partner Randy at ka-partner Chris, na tayo ay live sa UNTV News and Rescue sa Facebook, sa YouTube. At sa Facebook naman, live po tayo sa UNTV Radyo La Verdad at sa ating mismong page sa Business Natin To On Air. Ayun. At syempre, sabi mo may go bag, dapat may radyo yan para marinig ang news, di ba? Yan ang importante kasi marami ng fake news ngayon, di ba? At saka dagdag ko lang Randy, kapag kasi although may internet, di ba? Kasi hindi mo masabi kapag may disaster, may lindol, kaya may baha, may bagyo, maaaring mawala ang internet. Walang internet. May iwan talaga radyo, kaya dapat may transistor radio tayo. So, dito, makinig lang po kayo dito sa radyo, no? Mas lalo dito sa UNTV Radyo La Verdad. At syempre, kung may may katanungan po kayo tungkol sa negosyo naman, isatabi natin muna yung mga bagyo na yan. Pwede kayo mag-text or tumawag dito sa 0997-824-9408.
Ayun. Ulitin ko lang ha. 0997-824-9408. Ayun, para makarami tayong mga partner kasi excited ako sa ating guest natin ngayong gabi. So, umpisa na natin ang ating first segment na Biz News. Biz News. At sa ating Biz News, mga kapartner at kasangbahay, tinitingnan ng SEC o SEC ang posibilidad na hindi na obligahin ang mga MSMEs na magsumite ng audited financial statements. At sa detalye may ulat si Cecil Alabata Cruz. Cecil, magandang gabi. Pinag-aaralan ng Securities and Exchange Commission o SEC na i-exempt o hindi na obligahing magsumite ng audited financial statements ang mga micro, small at medium enterprises o MSMEs para mapababa ang kanilang compliance cost. Sa panukalang isinumite ng SEC sa Department of Finance, ang mga kumpanyang may assets o liabilities na hindi lalampas sa 3 million pesos ay maaari nang magsumite ng financial statement na certified lang ng kanilang treasurer o COF sa halip na ipa-audit. Ayon kay SEC Chairperson Francis Lim, patuloy ang kanilang pagpapatupad ng mga hakbang na magpapadali sa pagnenegosyo para sa mga nagsisimulang negosyante. At yan ang ating balita para sa business natin to. Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ayun, napadali na at salamat naman sa SEC at yan ang ulat ni Cecil Alabata Cruz. Anyway, partner, for the info na din na nakikinig po ngayon po kasi 600,000 pesos ang threshold ng walang audited financial statement. Ano po ba 'yon? 600,000 total assets or total liabilities. So kapag ang total assets mo or total liabilities mo, yung utang mo walang 600,000, hindi ka na magpapa-audit sa mga certified public accountant. Pwede na pong yung mga treasurer natin. But malaking kaginhawaan po yung 3 million na threshold na sinasabi tungkol sa yung threshold sa asset or liabilities. Malaki po yan. Malaking tulong po yan. But hindi ko po mas maganda pa din po ino-audit pa din ng mga certified public accountant para iayos mabuti po ang financial statement natin. Hindi ko po recommend na kayo lang, baka mamaya hindi natin alam paano gumawa ng financial statement, paano na yun, di ba? Mamaya Mas maganda pa din minsan may kasama tayong CPA. At tama, Kapadre Randall, Kapadre Crash, no? Baka mamaya lalapit sila sa mga katulad yung CPA, malaki na ang problema. Correct. Mahirap yun, partner. Yung problema mahirap yan. Anyway, mga partner, para naman sa mga negosyante na nakakaranas ng mismanagement, eto na, sa kanilang mga negosyo. Huwag nyo po munang isasara yung mga negosyo, ha? Pakinggan muna ninyo ang topic namin ngayong gabi. So, huwag kayong aalis, mga partner. Pag-usapan natin sa pagbabalik natin sa programang kasanggan ninyo sa negosyo, ang Business Natin To. Business natin to. Like business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Hindi matutumbasan na kagalakan. Naramdaman ng mga benepisyaryo ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan dahil sa biyayang kanilang natanggap. Thank you for the organization, sa lahat ng mga production team, and sa lahat ng bumubuo nito dahil tunay na kayo yung mga ginamit ng Panginoon para pagpalain yung mga kababayan natin dito. Marami ang naitulong. Nagpapasalamat kami sa founder ng MCGI dahil umabot dito sa amin ang ganitong gawain. Kasi God is good talaga. Yung mga ganitong events, sobrang thankful ako sa Panginoon kasi may pagpapala pa, may gamot pa, may mga pa. Basta masayang-masaya ako sa ganito. To God be the glory. Ha? Mabubuting gawa at pagtulong sa kapwa. Hatid ng UNTV Radyo La Verdad 1350.
Sa ika-9 na taong pagbibigay parangal ng Epic Awards ng Philippine Academy of Medical Specialists, tumanggap ng pagkilala ang kauna-unahang radio mobile booth sa bansa ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Kaya nagpapasalamat kami sa Epic Awards sa pagkilalang ito sa pangunguna ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Asahan po ninyo mga kasangbahay na tuloy-tuloy ang public service na aming gagawin dito sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. To God be the glory! Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Life business natin to. Ayun, at nagbabalik po ang programang Business Natin To. Ayun, para sa mga kapartner natin na nakikinig po at gamit ang inyong mga radyo, maaari po kayo mag-text or gamitin ang text or tumawag po kayo sa amin or para magtanong or suggestion o mag-react sa aming topic ngayong gabi sa mobile number na 0997-824-9408, 0997-824-9408. Yes, ka-partner Randy, pwede rin sila mag-comment at mag-message sa ating official Facebook page. Ito yung Business Natin To on air. At partner Chris, ito, mahalaga ba itong pag-uusapan natin ngayong gabi? Ngayon, dahil sure, may mga business owners na nakikinig po ngayong gabi, may mga problema tungkol sa kanilang negosyo gaya ng mismanagement. Ayun, tama ka dyan, ka-partner Randy. May mga negosyo na nagsisimula pa lang na may malaking potensyal o yung nag-umpisa pa lang boom agad, pero magtataka ka, nauuwi lang sa pagsasara. Bakit nga kaya nangyayari yung ganun? Totoo yan, partner. Marami akong nakitang ganyan, partner, dito sa Metro Manila. Ayun. Minsan, hindi lang yung sa financial capacity ang pinag-uusapan, partner, dahil syempre may mga may mga pagsasara yung yung kanilang negosyo, no? Minsan dahil ito sa mismanagement. Kaya naman yan yung pag-uusapan ngayong gabi sa segment na Business on Demand. Business on Demand. Sa mundo ng pagninegosyo, isa ang epektibong pamamahala sa mga pangunahing susi para magtagumpay at lumago ang isang kumpanya. Ngunit hindi lahat ng negosyo ay nagtatagumpay. Ito ay dahil sa pagkakaroon ng business mismanagement o maling pamamalakad ng kumpanya. Ang mismanagement ay tumutukoy sa kakulangan sa tamang pagpaplano o pagkakaroon ng hindi konkretong desisyon na nakakaapekto sa kabuuang operasyon ng kumpanya. Sa katunayan, ayon sa pag-aaral ng Chamber of Commerce sa United States, ang mismanagement ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagsasara ng mga negosyo sa buong mundo. And kapartner Randy, upang tulungan tayo na mas maunawaan ng tungkol sa business mismanagement at paano ito maiiwasan, ipapaliwanag sa atin yan live by Zoom ng isang coach ng freelance Smart Chat A1 Philippines at founder ng Digital Brothers Philippines. Walang iba kundi si Mr. Sean Sebastian. Mr. Sean, magandang gabi po and welcome po sa aming programa. Magandang gabi din po sa lahat ng ating viewers. Ayun, magandang gabi. Sir Sean, kamusta po dyan sa inyo? So far here in the South, medyo kakatapos na ng ulan, no? Pero the whole day was a bit of rainy talaga dahil may bagyo. Oo, and all mga nasalanta ng bagyo rin today are all safe and will be able to recover then. Ayun. Sana okay kayo dyan. Lalo sa South kasi nasa South ang natin ang bagyo at may padating pa, di ba? Okay. So ingat po tayong lahat. Ayun. Sir Sean, ito na, simulan na natin ang interview proper. Ito first question ko, Sir Sean. Anong ibig sabihin ng mismanagement sa konteksto ng negosyo?
Ayun. So, ang mismanagement kasi ay hindi siya basta lang maling pagmamanage or pag-aalaga ng negosyo, no? It's in simple words, it's maling pamamalakad o pagpapatakbo ng negosyo ang mismanagement. Pero nangyayari ito kapag hindi aligned ang mga desisyon ng mga leader, mga managers, or even the owners themselves sa mga totoong pangangailangan ng kumpanya. So, whether that would be sa tao, sa pera, o sa direksyon ng kumpanya. Hindi ito palaging dahil sa masamang intensyon, minsan kulang lang sa sistema, tamang plano, at most of all, communication. Ayun, Sir Sean, ano-ano po ba yung mga common reason kung bakit nagkakaroon ng mismanagement sa isang company? To be honest, marami po tayong dahilan, pero ito yung mga kadalasan na mga reasons why we have mismanagement. Number one dyan for me is lack of clear vision. So walang malinaw na direksyon, kaya kanya-kanya yung galaw ng bawat team, owners, even the employees. So hindi aligned yung mga ginagawa ng bawat tao na nandun sa loob ng kumpanya o ng negosyo na yon sa isang vision. Number two, poor financial management. So gastos ng gastos, walang proper budgeting o monitoring. O kaya naman, hindi marunong gumastos. Meron din tayong ganong minsan kailangan mo palang gumastos para ma-achieve mo yung mga goals mo or milestone mo. Pero dahil nagiging sobrang kuripo tayo, it's still poor financial management. And number three, lack of delegation. Kapag lahat gusto kontrolin ng owner, nauubos siya at napapabayaan ng sistema. I actually mentioned this one time to my community members sa PH Business Network. That most of the time, kapag ang negosyo mo hindi nakakagalaw o nakakatakbo nang wala ka, most of the time, ikaw ang bottleneck. Totoo. Number 4, sinabi ko ito kanina, poor communication. So, one of this is common reason talaga tong poor communication. It's a non-negotiable thing for everyone. If you're an aspirant na negosyante or negosyante ka na ngayon, if you are not good with communication, if you keep on assumptions lang at walang clarity, mahihirapan talaga tayo mag-manage ng kumpanya. And lastly, resistance to change. Ito napakahalaga nito kasi as a business owner, I've seen how my friends, my family even, sa negosyo, kung gaano kahalaga yung pag-adapt, yung pag-adjust sa trends, sa lahat ng nagbabago variable sa negosyo mo. If you are not someone who is open to adapt, sa mga ganong bagay, malamang sa malamang malaking factor yon for mismanagement. Ayun. Sir Sean, eto ba? Paano po naapektuhan ng maling pamamalakad ang kabuang operasyon ng negosyo? Parang domino effect yan, sir, So kapag mali ang pamamalakad sa taas, apektado ang lahat sa baba. Operations, yung sales, even yung customer experience, nagiging reactive ang kumpanya imbes na strategic, imbes na growth, puro damage control ang ginagawa. And I have some people in my network na learning experience naman siya, Kasi instead of actually doing things that's growing the company, they're just really surviving instead of growing. Iba kasi yun kapag sinusurvive mo na lang yung negosyo mo, there's a big chance darating ka sa point na mawawala na yung lahat. And that's really a clear sign of mismanagement. Yun. Sir, kailan naman masasabing mismanage na ang isang business? Siguro kapag paulit-ulit na nangyayari yung mga parehong problema, if there are recurring problems pero wala pa ring solution or hindi nyo pa rin nahahanapan ng solution, you just keep on running away from it. Halimbawa, laging delayed yung payroll.
laging may miscommunication o lagi na lang may conflict sa loob within you, the owners or the employees or within the employees themselves, kapag wala na accountability at direction, mismanage na yun. Ayun. Ay, paano ba yung papel ng mga leader natin? Mas lalo yung mga presidente, managers natin, yung sa pag-iiwas ng mismanagement. Napakalaki, no? Kasi ang leader ang nagsiset ng tone at culture ng organization. So, dapat marunong silang makinig, mag-delegate, at mag-lead by example. I'm saying mag-lead by example, if you are a leader, no, you are a servant first, no? So, good management isn't about control. It's about creating clarity and empowering others, especially those people below your team or under your care. Sir, paano naman naaapektuhan ng mismanagement ang kita o financial stability ng isang negosyo? Actually, it's super direct, no? Direkta talaga yung effect ng mismanagement sa financial stability ng isang negosyo. Kasi ang mismanagement ay kadalasang nagdudulot, no? It's usually causing inefficiency at unnecessary mga expenses. Mga gastos na sana naiwasan kung na-manage ng tama. So, pwedeng tumaas ang operational cost, bumaba ang sales, o masayang ang mga resources. No, long term, nawawala ang stability. Eto, Sir Shad, ano ang epekto nito sa mga moral at produktibidad ng mga empleyado? Ito, importante, I think. Yes, no, kasi it's really a big factor. Very, very big factor, no? Kapag nakikita kasi ng mga employees natin, no, na walang maayos sa sistema, nawawalan sila ng gana. No, na nakaka-demoralize yun, no? Nagiging culture of blame or burnout, no? Lalo na sa panahon ngayon, no? We have already an awareness about the mental health, no? May mga iba't ibang tayo mga culture na nabubuo, like yung silent quitting, may mga ganun ng klase from the employees. And if sila, nakikita nila from the leaders, from the owners themselves na walang direction tong negosyo na to, no? Nakakawalang gana, nakaka-demotivate, no? So tandaan natin, people don't leave jobs. They leave poor management. And that's based yan on statistics. Most of the people who leaves their job, it's not because of, the job itself, but because of poor management. Ayun. Sir, paano naman naapektuhan ang relasyon ng negosyo sa mga kliyente at supplier kapag may tinatawag tayong mismanagement? Ayan. So ako, I've learned one of personal experience ko rin to, no? Kasi I have also my clients before na nagkaroon ako ng ganitong mga learning experience as well. So nasisira ang tiwala, no? Kapag palaging may delay sa deliverables, sa mga services na pinangako natin o sa mga produktong binibenta natin, hindi consistent ang quality o magulo yung coordination, nawawala ang credibility ng negosyo mo, ng kumpanya. At sa negosyo, tandaan natin, trust is currency, no? Napakalaki ng factor ng tiwala. Ayun. Sinabi mo nga, sir, no, tiwala. Maaari bang humantok ang mismanagement sa pagkasira ng reputasyon ng kumpanya? Ayun na nga, doktong. Yes, oo, yun nga. As I've mentioned, no, sir, definitely yes. It has a direct impact, no, ang mismanagement to the reputation ng isang negosyo. No, kapag lumabas ang issue ng poor service, lalo na ngayon, usong-uso na ang social media, magkaroon ka lang ng bad reviews dyan, may mag-viral lang na pangit na serbisyo mo, kawawa ang negosyo mo, no? At nakikita natin yan sa mga establishments na nag-viral recently, no, because of poor customer service, no? So, yung mga poor customer service, unpaid suppliers, high turnover ng staff, no? Napakalaking factor nun, guys. Mabilis kumalat yan dahil nga may social media na tayo. And ang reputation mo ang nakasalalay dito. So minsan isang pagkakamali lang pwedeng mawala lahat. So dapat napakahalaga na we really take care of our business.
po yun. Sir, sino naman ang main accountability sa mismanagement ng isang negosyo? Ito, ang ultimate accountability ay nasa owner. Whether you like it or not, guys. Hindi porket owner ka, ikaw na yung pinaka-boss, sarili mo yung kumpanya mo, you are the most accountable person in the company, no? Or yung top management. Kasi sila ang may final say at may responsibility to stick with the vision and the mission of the company, no? Kailangan sila yung may decision making pagdating sa tao, no, at sa strategy na gagawin ng kumpanya. Pero hindi ibig sabihin, of course, sila lang ang may kasalanan. Dapat lahat accountable pa rin in their own role. Kaya napakahalaga po, no? Ako, I've learned this, no, in the most hardest way, no? Yung right allocation of job descriptions for each person that you're working on. Sa negosyo, right people is super important, no? And not just right people, the right role for those right people. Totoo yan po. Ay, ito, sir, paano maiiwasan ang mismanagement? At teka lang, Sir Sean, Yes. sandali lang po mga partner. Ano muna tayo? Sa mga nakikinig po at nanonood sa ating social media platform, bigyan daan natin muna ang ating commercial gap. So, wag muna kayong aalis ha. Marami pa tayo pag-uusapan tungkol sa business mismanagement sa pagbabalik ng programang kasangga ninyo sa negosyo, ang Business Natin To! Business natin to. Live business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Dahil ang UNTV ay may advokasiyang tulong muna bago balita. Handa kaming mag-abot ng kamay sa nangangailangan. Sa panahon na kailangan ninyo ng rescue, maaari ninyong tawagan ang 911 UNTV. Handa kaming tumulong sa inyo. Ito ay sa pangunguna ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Handa kaming tumulong sa inyo. Dial 911 UNTV. Ikonsulta mo usaping legal at medical tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi dito sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Live business natin to. Nagbabalik ang programang Business Natin To. Live pa rin po kami sa UNTV Radio La Verdad. At of course, sa Facebook, UNTV Radio La Verdad. At sa Business Natin To On Air, sa Facebook po yan. At live din po kami sa aming 24/7 podcast sa UNTV News and Rescue YouTube channel. At kasama pa rin po ninyo kami. Ako po si Manuel Recuenco. At hello, kapartner Chris. Yes, sir. Kapartner Manuel, ayan. So, going back dito sa ating guest, Mr. Sean, may Yes. katanong ka ba, Brother Manuel? Opo, kapartner Chris, dahil may naiwan tanong nga, itutuloy natin yung naiwan tanong ni kapartner Randy kanina. At yes, i-welcome ulit natin ang ating kasama pa ring special guest tonight. At kasama pa rin po natin ang siya po, ang co-founder ng PH Business Network, coach ng The Freelance Movement Tribe, at founder ng Digital Brothers PH. Good evening, Mr. Sean Sebastian. Good evening po ulit sa inyo. Good evening. Good evening. Alright, dun po sa hanging question ni kapartner Randy, paano ba may iwasan ang mismanagement? Sa dami naman sinabi ninyo na maaring magdulot ng mismanagement, yung boss, lahat gusto siya na, yung pagkakaroon ng bad na reputasyon. Paano ba may iwasan ang mismanagement, sir? Ayun. So, there are a lot of ways to actually avoid this kasi iba-iba ang sitwasyon ng bawat negosyo. Pero in general, no, unang-una, dapat meron tayong clear systems at structure ng business natin.
Dapat tayo mismo as the business owner, alam natin yung sistema, yung paikot-ikot ng buong kumpanya ng negosyo natin. And yung structure, dapat nagagawa natin siya ng maayos. Pangalawa po, no, regular communication and performance check-ins. So, hindi pwedeng basta naitayo mo na, nakapamuhunan ka na, nag-hire ka na ng tao, mag-run na yung operations, hinayaan mo na, nag-hands off ka na. Napakahalaga po na kapag nagnenegosyo, hands-on pa rin po tayo sa ating negosyo. And that includes a constant, consistent communication, especially with our team members. And of course, kailangan nagsiset tayo ng mga KPIs. Ano ba yung mga KPIs? Mga key performance indicators, no? At natatrack natin yung mga performance check-ins ng ating negosyo. No? Number 3, no? Transparency po sa decision making. Napakahalaga po na we are transparent with how we decide our decisions, no, sa kumpanya, lalo na sa core or sa mga taong involved, big involvement sa negosyo natin. That includes our partners, our investors, kung meron man, o yung mga pioneer people who are helping our business. Number 4, we should invest sa mga training po para sa leaders at employees. Hindi po pwedeng stagnant po. No? If we want our business to grow, we should, no, make the people in it grow as well. No? So whether that would be soft skills or mga hard skills po na makakatulong definitely sa pag-grow ng kumpanya. At uli, higit sa lahat po, magkaroon ng humility to listen and adapt. No, napakahalaga po na as leaders, no, as the owners of the business, we also have the ears to listen from our employees, from the people around us that's actually involved sa negosyo. Hindi pwedeng parating tayo yung nasusunod. No? We should be humble enough to really see the things, no, na hindi natin nakikita, na nakikita ng mga tao sa paligid natin. Sir Right. Sean, Sir Sean, ano po yung papel ng edukasyon at pagsasanay ng mga empleyado sa pagpapanatiling maayos ang pamamahala sa isang negosyo? Very important po, no, kasi as I've said po, hindi naman po pwedeng tayo lahat ang gumagawa para sa negosyo natin, no. We should be able to hire the right people for particular roles, no, na hindi natin kayang gawin o kaya man natin gawin pero someone can actually do it better than us, no? So if we would want to have the right people, we should be able to invest in those kind of trainings, in those kind of mga workshops maybe, no? Na mag-grow at makakatulong sa mga empleyado natin para matulungan talaga tayo sa negosyo natin. Alright. At may tanong dito, ka-partner Crest, pero may personal question lang ako. No? Paano kung yung isa or dalawa dun sa mahuhusay mong empleyado as an owner o kaya boss ng kumpanya, yung dalawang magaling na yon o kaya isa ay mag-resign na. So, ano ang pwedeng strategy or gagawin ng isang boss or owner ng business para magtuloy-tuloy pa rin yung maayos na flow ng kanyang negosyo? Magandang tanong po yan, no? Kasi ako personally, no, nakapag-work din po ako sa corporate for how many years, no? And usually, ang sagot, no, pag may mga ganong mga special or magagaling na mga empleyado na meron tayo, gusto natin sila i-keep by actually offering them additional salary increase or mga additional benefits, diba? That's usual, no? To really keep them, no? Pero, no, of course, if we cannot actually do that because of the reality of operational costs, no? Hindi natin kayang mag-offer ng gano'n. Doon papasok yung halaga ng paggawa ng sistema, no? If we have clear systems, no matter how good those people are, if they really resign, we cannot control that. That's out of our control. No, we should remember na there are a lot of variables in a business that's really out of our control. At isa na doon yung pag-alis na magagaling na empleyado from our company. Whether we like it or not, we cannot force people to stay, di ba? So, doon papasok na kapag may systems in place tayo, no,
may rule book tayo, meron tayong maayos na SOP, no? Definitely, no, we can endorse and look for another person who will be fitting for the job. Yun, Kapartner Chris, ang simpleng kasagutan ni Sir Sean. At yes, Kapartner Chris, baka may follow-up ko. Go ahead. Yun, tatanong lang ako, sir, meron po ba kayong gustong i-promote or event? And mayroon po ba kayong contact details? If ever po may mga gustong, yung mga viewers po natin, gusto po kayong makontak or gusto po kayong i-consulta, saan po kayo pwedeng nilang matawagan? Ayun, maraming salamat po, no? So, I'll take this opportunity if you are someone who needs a business consultant, especially if you are looking for digital marketing experts, no? I am a registered digital marketing consultant here in the Philippines. So, you can reach out to me on my Facebook, LinkedIn. You can just find Sean Sebastian or Sean space TY. No, that's my social both on Instagram and on Facebook. You can also book a calendar call with me. Nandun naman po yung link sa bio ko, no? And invite ko na rin po kayo sa mga upcoming events po namin, no? This November. So for our community po ng PH Business Network, it's a community of MSMEs in the Philippines, no? And ang goal po namin is to become the largest MSME movement in the country. Currently, we have 145,000 plus members na, no? And we're celebrating our 2nd year anniversary this coming November 9 po sa the Philinvestent Alabang. So, tickets are still available po. If you want to join, make sure to join our Facebook group, PH Business Network, and Facebook page, PH Business Network as well, for you to be able to buy your tickets. And by the way, meron po akong special code, PBN Sean, if you want 300 peso discount for your tickets. Another event po natin, sunod-sunod po no, ang mga event namin. We also have our speech, one of our exhibitors din po kami ng PH Startup Week. This coming November 10 to 14 po, we will be in the Philippine Innovation Hub. We will be giving talks about artificial intelligence naman po for the people here in the country. We are startups po there, and if you are someone who are, into startups, into tech, no, you can join us there, or interested or curious lang kayo, you can go there. You can check on my Facebook as well. Nandun na rin po yung registration. Free registration po siya. And then lastly po, marami, TribeX po. TribeX is a conference po of freelancers, digital freelancers here in our country. So we're expecting around 1,000 to 2,000 freelancers in the Philippines to join in on November 23 po yan, 2025. That's also Sunday. And tickets are now selling po and selling fast, no? So make sure if you are a freelancer, digital nomad, or you're someone who would want to try, yung mga work from home jobs, no? We would want to invite you to join us also on TribeX on November 23. Same venue din po, the Philinvestent Alabang. So if you want to join, you can also send me a DM on Facebook or on Instagram. And last na po, meron po akong podcast, no, where I interview entrepreneurs, inspiring success stories. You can also watch that on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts. The title is Beyond the Hustle Podcast by Sean Sebastian. Hopefully po, makatulong din po yan sa mga inspiring and motivating entrepreneurs ng mga viewers natin. Maraming salamat po. Interesting yung podcast niya, Kapartner Chris. Ang title, Sir Sean, is Beyond, ano po yun? Beyond the Hustle. Yeah. Beyond the Hustle. Bakit yun ang title ng podcast? Yeah, no, kasi ako, I was inspired kasi I'm also in a network of entrepreneurs talaga, no? And most of the time, people are celebrating wins, success stories. Yes, no? Na people love those kind of clamor and hype, no? Na I was able to buy this car, buy this house and lot, branch out everywhere, ganyan. Pero people does really care on how did it happen. No? So dun sa podcast ko, I would want the entrepreneurs to actually tell how were you able to actually reach that point. Kasi those stories are the real success stories talaga, no? Yung puyat, yung pagod, yung sleepless nights, yung lahat ng mga paghihirap nila, pinagdaanan nila, yung mga low parts of their life to get there, no? Though people doesn't really know about it, no? Yung vulnerability nila.
And yun yung goal ko sa podcast na yun, where I actually would want to interview entrepreneurs, no, to share their inspiring stories beyond the hustle. Nice. Maganda at talagang napaganda at na ma-maximize yung ganung mga platform. Paano nyo pinipili? Last na lang ito, Sir Sean, kasi konting oras na lang tayo meron. Ka-Partner Crest, last na lang. Paano nyo pinipili yung mga entrepreneur na yon? Dapat ba ito ay super successful na or kahit ba nag-start pa lang siya, ang pag-uusapan ay tungkol sa startup? Paano yun? Actually, no, right now, yung mga entrepreneurs na na-interview ko right now is yung mga nasa network ko pa lang where I actually personally know their stories as well. Or yung mga nakikilala ko on mga networking events na napupuntahan ko din. No, pero wala akong requirement na kailangan mayaman ka na. No? Yeah. I mean, for example, if you are watching this and you would want to be interviewed by me or to become a guest on my podcast, you can reach out to me. Like, ang success kasi napaka-subjective, no? Everyone has their own definition of success. Yes. Pero for me, ang success kasi is just really achieving something that you would want in life. It's not monetary, it's not financial, it's not property, it's not material things. No, sometimes it's just a state of mind, yung success, no? So, yeah, I mean, if you're interested, no, I mean, I'm open if you would want to be a guest. Yon. At Ka-Partner Crest, inabot tayo ng pagpapaalam. Maraming salamat Ka-Partner Crest sa ating, of course, ang ating special guest tonight, co-founder ng PH Business Network and coach ng The Freelance Movement Tribe. Founder din po siya ng Digital Brothers PH. Maraming salamat, Mr. Sean Sebastian. Salamat, sir, sa inyong oras. Thank you. Maraming salamat po at magandang gabi. At huwag po kayong aalis mga ka-partner dahil babalik po ang programang kasangga nyo sa negosyo, ang business natin to. Sean, thank you so much po sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Oh, puno na tayo dito sa bus. Usod sa dulo, usod sa dulo. Huwag harangan ng pinto. Ano pa kayo? Miss, dito ka na sa upuan ko para wag ka namang mangawit kakatayo. Okay. Dapat nga kanina pa ako nakaupo eh. Taray naman ito, di man lang masabing salamat. Pahalagahan ang maliliit na bagay. Magpasalamat ka sa gumawa sa iyo ng mabuti. Ito ay isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Palagi kong ibinibilin sa aking mga anak na wag makikipag-usap sa mga taong hindi nila kilala. Pero bakit sa social media, pumapayag tayong makipag-usap sa mga taong pareho ninyong hindi kilala? Kapag sa social media lang, walang banta? O mas malala pa? Ituro natin sa ating mga anak ang tamang paggamit ng teknolohiya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Yes, Ka-Partner Randy, hello. Hello! Ayun, live na ba tayo? Yes, we're Actually, partner, nakikinig din ako sa aking habang ni-interview niyo si pangalan nito, si Sir Sean kanina. Naka-antabay din ako sa aking cellphone. So, teka lang, marami nagpapa-shoutout muna. Yun! Ayun. Shout out daw, Sir Mike Parolona, Aaron Pareda, Kata Francisco, Dance Olivar, and Dance teka lang, ang daming Dance Olivar. At ayun, Parafina, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun. Yun, salamat sa mga nasa Facebook Live. At kanina, ang ganda ng mga paliwanag ni Sir Sean, yun lang sinabi niya na parang kahit owner ka, Ka-Partner Randy, Ka-Partner Crest ng isang business, hindi lahat papakailaman mo dun sa negosyo kasi baka maupos ka.
Ito sa sinasabi niya. Magpa-follow up sana ako doon, kaya lang medyo magpapaalam na si Sir Sean doon sa kanyang pagsasalita. Ayun. Actually, partner, no, kapag negosyo kasi, hindi lang tungkol sa negosyante to. May tao ka ding kasama, 'di ba? Yes. May partner ka. At team kayo. Hindi kayo, pwedeng yeah. yung magpapatakbo ng isang vapor na si kapitan lang ang nandyan. Nandyan po yung nagtitulon, nandyan din po yung nasa ilalim po. Kumpleto po yan. So, hindi tatakbo ang vapor kapag walang hindi kumpleto ang team. Ayan. Ayun. Kailangan din dyan ka-partner Randy, no? Sabi mo nga kanina, additional staff at additional manpower para umandar. At hindi lang, tama yung sinasabi mo, hindi kayang umandar nung barko or nung vapor. Yung kung kapitan lang talaga yung nandoon sa barko, ka-partner Manuel. That's right. Kaya At yun doon, partner, no, may take away ako doon kanina eh. Kasi minsan, kapag umalis yung napakagaling nating empleyado, nako, para tayong napilayan agad-agad, di ba? Ng isang paa. But ang doon, number one, may sistema ka dapat. So kapag may system ka, kahit mawala yung yung pinaka-trusted mo, pinakamagaling mong tao, para kang wala lang. 'Di ba? Sabi nga lang ka-partner Randy, no, kailangan may controls. Hindi lahat delegated sa kanya yung trabaho. Tama ka doon. Pag umalis yung isang empleyado na trusted mo at may plano, ito yung madalas natin. Ito yung nag-discuss din natin last time eh. Pag marunong na siya, aalis na, dala-dala yung knowledge or kaalaman na na-capture niya galing sa'yo. So, kailangan hindi siya 100% delegated doon sa iyong mga empleyado. Yes. Magtira ka pa rin ng para sa'yo. At ibig sabihin, kayang mag-run ng business, ng isang negosyo, even umalis yung isang tao na yun. Ito yung parang sistema na sinasabi niya kanina ni Mr. Sean, na may sistema ka. Parang umalis man siya, okay lang. May nakadelegate naman na iba eh. May kayang gumawa ng trabaho mo. Depende pa rin sa sistema na ginagawa mo, pinapatupad o ni-implement sa isang negosyo. Yon. Actually, may gusto ko kaninang i-question kanina. Ano ko lang, technical, saglit lang 1 minute lang. Yes. Kasi kanina, taga-AI siya Smart AI Philippines. Yung mismong sistema ng Smart AI Philippines ay pwede nating i-adapt sa mga negosyo natin para mag-run ng smooth or mas maganda ang ating negosyo. Gusto ko nga marami pa sana ako itanong but kulang yung natin time. Maganda yan. I-invite mo ka-partner Randy at ka-partner Chris sa podcast extended ng BNT. Baka naman may tao. Manuel. Opo, kasi maraming pag-usapan. Oo, Sir Sean, I hope open ka doon sa aming schedule na podcast extended ng business natin to, no? Available po yan sa Spotify, sa YouTube, at of course sa Facebook. At maraming salamat. Nakasama natin si Aljan Lozano, Ian Macalanda, at ang ating EP naman, ni Chalo Cotillion Tabian. At ating station manager, maraming salamat kay Miss Annie Rentor. At syempre, gusto kong magpasalamat kay Kuya Daniel Lasot at kay Sir Jay Eusebio pa. Maraming salamat po. At sa mga kapartner natin na may nais idulog sa ating programa tungkol sa tax or business, maaari kayong mag-text or tumawag sa mobile number na 0997-824-9408. Partner Chris. Yes, kasabay po rin din po ninyo mapapanood din po ninyo ito. Naku, nabulol na tuloy ako. Dito sa amin sa UNTV Radio Verdad YouTube channel at official Facebook page dito sa business natin to on air. Kapartner Manuel. Yan, magpapaalam na po kami hanggang sa muli. God willing sa Thursday, 7 p.m. Ayun. At syempre, ito, out na tayo. Sa negosyong walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil business natin to. Paalam. Paalam. Bye, Sir Randy. Mag-rest. Thank you so much po. Good night. Ingat po kayo. Lumapit lang kung